Mga kapatid, magandang araw sa inyong lahat. Sa mga sandaling ito, ipagpapatuloy ko ang serye ng aking mga pag-tuturo at pag-aaral natin sa mga mana ng kapahayagan na mula't mula pa ay nanggaling sa akin bilang inyong appointed son. Pag-aaralan natin ngayon ay ang tinatawag na language of faith o yung lingwahe ng pananampalataya. Alam ninyo sa bansang Kariyan, ang pananampalataya ay ang lengguwahe ng pananalig sama na kapag sinabi niya, ito'y magkakaroon ng kaganapan. Maintindihan, maunawaan man natin o hindi. Kaya sinabi niya sa Mateo 19:26, ang pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanila, hindi mangyayari ito sa mga tao, datapot sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. Sa English, but Jesus beheld them and said unto them, with men this is impossible, but with God all things are possible. Sinabi niya sa kanila, sa tao imposible, ngunit sa Diyos walang bagay na imposible. Lingwahe ng pananampalataya yan. Kaya kapag tayo ay sumunod sa mga aral ng Ama sa pamamagitan ng kanyang appointed Son, pagkatapos naging anak tayong tunay, walang imposible sa atin. Walang imposible sa mga anak ng Diyos. Lengguwaheng nang gagaling sa bibig natin yan. So ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Hebrews chapter 11 verse 1. Ganito ang sinasabi sa English. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang pananampalataya raw ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Yung hinihintay, hindi mo pa nakikita. Yung hindi nakikita, hinihintay mo. Pero pag may pananampalataya ka, ang kapanatagan dyan, alam mong madalim at malaon yung bagay na hinihintay mo at yung bagay na hindi mo nakikita ay makikita mo na. It's just a matter of time. So kung ano man yung inihiling natin, may bigay mang madali o hindi, alamin natin na yan ay makikita natin sa takdang panahon na ibinigay ng ating Ama. So dito makikita natin na ang pananampalataya ay ang ating kaugnayan at relasyon sa ating manlilikha. Ito'y ating paraan upang sa ganon tayo'y makipag-ugnayan sa ating dakilang Ama. Lingwahe ng Ama yan eh. Yan ang parang connection natin sa Kanya. Kung wala yung pananampalatayang yan, hindi ka maintindihan ng ating Ama. Kaya tingnan ninyo yung mga hindi nakakaunawa nito. Kayong mga kingdom citizens, dapat meron kayong bunga ng pananampalataya. This is both a fruit and a gift. Ito isang kaloob at ito ay isang bunga. Pananampalataya. Pagka may pananampalataya tayo, nakalulugod tayo sa ating buhay na Ama. Anong sinabi niya sa Hebrews 11:6? For without faith, it is impossible to please Him. They that come to Him must believe that He is and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Kung walang pananampalataya, hindi tayo maaring maging kalugod-lugod sa harap ng ating Panginoong Ama. Kaya bawat kingdom citizen, walang mahirap na lumalabas sa inyong mga bibig. Huwag ninyong sabihin mahirap. Pagka may responsibilidad ka, huwag mong sabihin mahirap. Pagka may giving tayo at hindi mo kaya, huwag mong sabihin mahirap. Kasi hindi mo titingnan yung kakayahan mo. Tingnan mo yung pananampalataya mong. Pag hindi mo nagagawa o hindi mo niisip magagawa mo, ang makagagawa niyan ang ating Amang makapangyarihan. Sampalatayanan mong yan ay gagawin niya para sa iyo. Yan ang buod ng pananampalataya. So, dito sa Hebreo, Kapitulo 11, versikulo 3, sa pananampalataya ay natatalastas natin ng sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Anupat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Noong wala pang sanlibutan ito, ang Amang makapangyarihang gumawa ng lahat. Ang siyang nagpatunay na gumawa nito, hindi mo alam kung paano niyang ginawa yun eh. Kaya't huwag mo nang alamin.
paniwalaan mo na lang sapagkat naririto na sa sanlibutan ito. Alam nating ang salita ng ating amang makapangyarihang Diyos ang siyang gumawa ng lahat ng mga bagay na ito na ngayon ay atin nang nakikita. Nung wala pa yan, hindi mo nakikita. Paano nagkaroon ng katunayang naririto na? Sapagkat nakita mo na. Pero bago mo nakita, ano ang nangyari? Ginawa ng Diyos na hindi nakikita. Kaya't ito'y lumitaw sa bagay na nakikita. Ganon din sa ating mga pananampalataya sa Kanya. Bawat galaw natin, bawat kilos, bawat isip natin, tingnan natin kung ano ang kalooban ng Ama na pinagagawa niya kuminsan sa atin na kung sa ating pag-iisip na sarili ay hindi natin magagawa o makakayanan. Pero doon papasok ang lengguwahe ng pananampalataya na sa ating Ama walang bagay na mahirap. Dito sa Kingdom Nation, nakita ninyo kung paano ito umusbong. 28 years ago, magto-29 na nga tayo ngayong September 1, 2014. Kita ninyo, ang lahat ng nakikita ninyo dito, sapagkat ako'y binigyan ng kaloob ng pananampalataya. Ako'y nagkaroon din ng bunga ng pananampalataya. Hindi ko sinabing hindi magagawa ng Diyos yan. Lahat magagawa niya. Maaring ako, mahirapan akong isipin itong magagawa ko. Pero doon pumapasok ang lengguwahe ng pananampalataya na pag hindi mo, inisip mong hindi mo magagawa, merong gagawa para diyan sa iyo, ang Ama. Huwag ka lang magnegatibo, paniwalaan mo at ibibigay niya yan sa iyo. Ganon din sa pananampalataya natin sa bawat araw, meron tayong financial revolution. Dito sa kingdom, maraming giving dito. Pagkatapos isusukat mo sa buhay mo, pobre lang ako, dukha lang ako, paano kung magagawa ito? Wala kang pananampalataya pagka ganon ang lingwahe mo. Pero pag sinabi mong, itong utak ko hindi kaya, pero merong akong alam na may kaya nito. Ang Amang nasa sa akin, makakayanan to. Bibigyan niya ako ng daan upang ito ay magampanan ko at makaya ko. Yan, lingwahe na ng pananampalataya yan. Ano ang sinabi niya sa Hebreo 10:38 hanggang 39? Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ngunit tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Tingnan niyo, napakaliwanag dito. Now the just shall live by faith, but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. But we are not of them that draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul. Tingnan ninyo ang sinabi niya. Tayo, mga lingkod niya, tayo, mga anak niya, ay matuwid tayo sa harapan niya. At sinabi niya, ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Sa sampalatayanan mo ang mga bagay na hindi mo nakikitang parang mahirap. Ngayon, sa pagkakaisa natin, marami tayong responsibilidad dyan sa SR, sa FR. Spiritual Revolution at saka yung Financial Revolution. Ito lang fruiting scheme natin. Tingnan mo, sa 11 baptisms from April 2014 up to October 2016, ang bunga riyan sa Dubai, Abu Dhabi, Qatar ay 708,584. Mahirap isipin, no? Pero sasabihin ba ng utak mo, delikado ito, hindi ito pwede, mahirap ito, negatibo ka na, mahirap sa iyo. Pag nagsalita ka ng ganyan, galit ang Ama sa iyo. Pero pag sinabi mong, praise the Father, purihin ang Ama, hindi kaya ng utak ko yan, pero alam ko, mangyayari yan dahil ibinigay ng Ama sa atin at sasampalatayanan ko. Yan ang ibig sabihin ng Hebrews 10:30-39, na ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Pag umurong ka, naging negatibo ka, sabi niya, hindi kalulugdan ang iyong kaluluwa. Pero hindi tayo doon sa mga negatibo, yung nagsisibalik sa kapahamakan. Tayo ay doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Hindi nagiging negatibo, walang lumalabas na ganon.
Hindi lingwahe ng Diyos yung mahirap. Hindi lingwahe ng Diyos yung hindi maaari. Alisin ninyo sa mga bibig ninyo yan. Kailangan tayo, nagkakaisang tulad ko, sinong modelo nyo? Ako. May narinig ba kayo sa bibig ko? Mahirap yan. Ito lang kingdom. Ilang billion ang gagastuhin ko dyan. Nagpasimula ako, wala akong pera dyan. Sinabi ko bang mahirap? Hindi nyo narinig sa bibig ko yan. Pag di nyo narinig sa bibig ko, hindi ko rin gustong marinig sa bibig ninyo yan. Gusto kong marinig ko yung aking pananampalataya lumipat na sa inyo. Magnegatibo kayo pag nagnegatibo ako. Pero pagka ako, punong-puno ng pananampalataya, gumaya kayo sa akin. Ayaw kong marinig sa inyo ang hindi ko itinuro sa inyo. So ako ngayon, ang inyong ehemplo, ako ang inyong example o standard. Ang katibayan ng pagputol sa ating sentidong pananampalataya, mangilan-ngilan sa mga tao ay hindi naniniwala sa Diyos. Ang ikalimang sentido nila'y nagsasabing, bago ako maniwala, kailangang makita ko muna. Yung sentido mo, yung sense, na kung hindi mo nakikita, hindi ka maniniwala, huwag kang manalig doon. Ang sixth sense natin ay ang sentido ng pananampalataya na kahit hindi mo nakikita, naniniwala ka. Mga kaisipang dapat nating bulay-bulayin. Nakikita mo ba ang hangin? Hindi. Naniniwala kang may hangin? Naniniwala. Nakikita mo ba ang daloy ng elektrisidad? Hindi. Naniniwala kang may elektrisidad? Kung di ka naniniwala, ikakabit kita sa kuryente dito sa likod ko. Baka doon, maniwala ka na. Nakikita mo bang utak mo ngayon? Hindi. Nag-iisip ka, hindi mo nakikita. Pero naniniwala kang may utak ka. Kaya kung wala, naniniwala kang wala kang utak dahil hindi mo nakikita. Dahil hindi binuksan yung ulo mo. Hindi matinong lohi kayo, di ba? So, ang mga bagay na hindi nakikita ay mga tunay tulad ng hangin, ng elektrisidad at iba pa. Kaluluwa mo, hindi mo nakikita. Pero merong kang kaluluwa. Ang Diyos na makapangyarihang Ama nating Espiritu, hindi natin nakikita. Ang pananampalataya, hindi mo mapanghawakan. Pero pagka yan ay napasayo, ikalulugod ng Ama sa iyong buhay yon. Sapagkat lengguwahe ng Ama ang iyong natutunan. At ikaw ay kanyang kalulugdan. Walang anak ng Diyos na hindi dapat kalugdan ng Ama. Kasi lahat tayo, mga anak niya, aasahan niya di magtatagal. Magiging tunay tayong sons and daughters na aasahan sa kanyang gawain sa lupa. Kung wala kang pananampalataya, paano kanyang paniniwalaan at paano kang kukonek sa kanya? Kaya ang sinabi ng Hebrews 11:6 na hindi natin mabibigyang kaluguran ng Ama kapag wala tayong pananampalataya. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Yan ang lengguwahe ng ating banal na Diyos. Kung wala kang pananampalataya, hindi ka maring kalugod-lugod. So walang kingdom citizen na walang pananampalataya. Kasi kung hindi, galit ang Diyos sa iyo, hindi ka kalugod-lugod eh. Pag lumapit ka sa Kanya, sa palatayanan mong hindi mo siya nakikita pero nandiyan siya, Ama mo siya. At siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya nagsisihanap. Sino ang inyong modelo? Ako. Di ko siya nakikita sa tamayong 5 years ako doon. Pero yung pinangako niya lahat sa akin, tinupad niya. Eto ngayon, nakikita na ninyo. Nakikita ko na. Kung di ko nakikita noon, pinangako niya, wala akong pananampalataya tulad ng iba nakisama sa akin. Dami daw relihiyon, nauna pa sa atin. Paano ko daw gagalugarin ang buong sanlibutan na ako'y bagong-bago lang, taga-tamayong pa. Nawala ng pananampalataya yung gaguti na yon, nawala siya dito. Ako, naririto pa rin. Tingnan mo, ang lahat ng pinangako niya, tinupad niya. Pag sinabi niyang, ipadadala kita sa buong sanlibutan ngayon ang nakikinig sa akin. Buong buo. Tingnan ninyo ang kabutihan ng ating dakilang Ama.
Para tayo ay magkaroon ng pananampalataya, kailangan nating makapakinig sa mga salita ng Ama sa pamamagitan ng Kanyang anak. Yan ang sinabi ng Romans 10:17. So then, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Imposibleng magkaroon ka ng pananampalataya kung di ka nakikinig ng mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang anak. Kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi ka nakikinig. Ang iba riyan sa inyo, hindi nakikinig. Nakaharap kayo sa akin, hindi nakikinig. Papasukin ninyong mga salita ng Diyos dyan. Isa buhay ninyo, pupuno kayo ng pananampalataya. Faith cometh by hearing. Pakinig. And hearing by the Word of God. Huwag ka makinig ng nobela. Huwag ka makinig sa mga noontime show. Walang pananampalataya makakamit mo riyan. Magiging worldly ka lang. Pero pagka nakinig ka sa mga salita ng Ama through the Son, tingnan mo, ang pananampalataya mo, lalago hanggang ikaw ay maging katulad ko. Nakakabit sa pananampalataya ang paggawa ng tao. Sinabi ng Lucas 5:4-6, pagtigil niya ng pagsasalita ay sinabi niya kay Simon, pumaroon ka sa laot at ihulog ninyo ang inyong lambat upang mamalakaya. At sumagot si Simon, sinabi, Guro, sa buong magdamag ay nagsipagpagal kami at wala kaming nahuli. Datapwat sa iyong salita ay ihuhulog ko ang mga lambat. At nang magawa nila ito, ay nakahuli sila ng lubhang maraming isda at nagkapunit-punit ang kanilang mga lambat. Tingnan mo to. Pag inutos ka niya, gawin mo na lang. At darating ang milagro sa pamamagitan ng pananampalataya. Biro mo, sinabi ni Pedro, sinabi ng Ama, ihulog ninyo ang lambat nyo, pumaraot kayo doon sa laot at doon ninyo ihulog yung lambat upang mamalakaya. Sinabi niya, magdamag na kami ditong nagsisipagpagal. Wala kaming nahuli. Pero sabi niya, dahil sinabi mo, tutuparin ko. Kahit na ang sirkumstansya nagsasabing wala, pero pagka sinabi ng Ama through the Son, gawin mo na lang. At magkakaroon ka ng maraming pagpapala. Tingnan mo yung isda, nagsilitaw dahil naniwala siya sa sabi ng ating Panginoong Diyos na Ama. So, sa simpleng pananampalataya o pananalig sa mga salita ng Ama, salungat man ito sa anumang kalagayan o sitwasyon, kung saan tayo'y naroroon, ang milagro ay darating. Basta't gumawa ka na lang. Huwag ka nang magreklamo. Wala yun sa lingwahe natin. Ang lingwahe natin, sumunod. Pag sumunod ka, nanampalataya ka, milagro ang aanihin mo. Purihin ang dakilang Ama. Puro pananampalataya, no? Sinabi niya sa Mateo 17:20. At sinabi niya sa kanila, dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya, sapagkat sinasabi ko ang katotohanan sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, ay masasabi niyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon at ito'y ililipat at sa inyo'y hindi may pangyayari. Tingnan mo, if you have faith as a grain of a mustard seed, you shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible to you. May wrong kang pananampalatayang kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, makapag-utos ka sa bundok, lumipat ka, at ang bundok na yan ay lilipat at walang magiging imposible para sa iyo. Tingnan mo yung pagtayo natin ng kingdom, parang bundok ang nilipat natin dyan para magkaroon ng katuparan ang ating hiningi. Nakikita ninyo, ang lahat ng operations ng anak dito sa lupa, puro pananampalataya. Ito nakikita yung buong kingdom, buong sanlibutan, pananampalataya lahat yan. Kaya kung ano ako sa pananampalataya, kailangan kayo lahat, ganun din kayo. Kasi kayong lahat magiging anak, babae at lalaki, pupunta sa sonship, sons and daughters, tapos pupunta kayo doon sa pagiging
pagiging katiwala, imposible kayong maging sons and daughters kung wala kayong pananampalataya. Ako yung modelo nyo. Kaya pag kayo ay binigyan na ng Ama ng gawain na maging full-time na kayo lahat. Kasi lahat ng mga anak papunta ng pagka-full-time yan. Pag kayo ay naging full-time miracle worker na, army of goodness na, kayo ay may sandata ng malakas na pananampalataya. Kasi kung ano man ay paggagawa niya sa atin, imposible man, tingnan o hindi, wala nang imposible sa atin sa mga araw na yon. Tingnan ninyo, sa buong sanlibutan, walang imposible sa atin. Mapa Amerika, mapa Canada, mapa Europa, mapa gitnang silangan, mapa Central America, Asia, Pilipinas, walang imposible. Pag pinagawa sa atin, gagawin natin. Yan, kailangan umunlad tayo doon. At kailangan kayo maging kagaya ko lahat. Wala akong gustong makita ng anak ng Diyos na kulelat sa pananampalataya. So sa mga uling araw na ito, mapapalad yaong nagsisisampalataya, bagamat hindi nakakakita. Ito yung lesson na binigay niya sa mga apostoles niya. At dito sa John 20:26-29, ang sinabi niya, pagkaraan ng 8 araw, muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus nang nangapipinid ang mga pinto at tumayo sa gitna at sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Nang magkagayoy, sinabi niya kay Tomas, idaiti mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay at idaiti mo rito ang iyong kamay at isuot mo siya sa aking tagiliran at huwag kang di mapapanampalatayahin, kundi mapanampalatayahin. Sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo at sumampalataya ka, mapapalad yung hindi nangakakita at gayon may nagsisisampalataya. Napakalaking lesson nito, mga kapatid. No? Resurrected na si Jesus Christ. Isang araw, sinabi ng mga apostol, nag-usap-usap sila, nakita namin ang guro, ang master, bumangon siya mula sa mga patay. Naniwala silang lahat. Si Tomas naman ay walang kapanipaniwala. Ngayon, nagtipon sila sa isang dako. Nakapinid ang lahat ng mga pinto. Biglang-bigla, nagmaterialize si Jesus Christ sa kanilang kalagitnaan. At naguluhan sila. Sabi niya, peace be unto you. Ako ito. Pagkatapos ng tumahimik sila, tinawag si Tomas, halika nga rito, idampi mo yung kamay mo at daliri mo dito sa tagiliran ko, dito sa butas ng kamay ko at sa butas ng paa ko. Tapos ginanon niya. Doon pa siya naniwala. Sinabi ng ama sa kanya, ikaw nakakita ka at naniwala ka. Ngayon nakita mo na. To see is to believe ka. Pero sabi niya, mapalad ka dahil nakita mo ngayon, naniwala ka na. Ngunit sinabi niya, mas mapalad, mas blessed ang hindi nakakita, ngunit naniniwala, nananampalataya. Kayo yun, ako yun. Mapalad tayong lahat. Di natin nakita ng anak. Ngayon, nagmanifest siya sa ating kalagitnaan. Purihin ang dakilang Ama sa kanyang mga salita, mga kapatid. Kaya kayo, magpapasimula na kayong lumakad sa pananampalataya mula ngayon. Pananampalataya, wala, magpo-produce ka. Mula sa wala, magkakaroon ng meron. Kaya yung wala, meron. Di ba merong larong ganyan? Meron, wala. Sabo nga tayo. Meron, wala. Kwarta o kahon. Wala. Sa atin, meron lahat. Nakikita mo man o hindi, meron yan. Amen. Nakikita mo yung pananampalataya, nakikita mo man yung, hindi mo man nakikita yung pagpapala, meron yan. Amen. Hindi nakikita ng yung mga mata, paniwalaan mo kung ano yung gusto mo para sa gawain ng Amang binigay sa iyo. Walang bagay na imposible sa atin. Kapagkat tayo ay lumalakad ng ayon sa kanyang kagustuhan, malulugod ang Ama sa atin. Kaya walang kingdom citizen na tulad ninyong lalakad ngayon sa pananampalataya sa inyong paglago
na negatibo, walang kaalam-alam sa mga bagay na ito, hindi maaari yun. Kailangan puno ka ng kaalaman. Kailangan malakas ka sa pananampalataya. Kailangan walang imposible sa iyo. Ano ang problema nakaharap sa iyo? Wala yan. Walang imposible. Masosolve yan. Yan ang gusto ko marinig sa mga bibig ninyo. Masosolve yan. Pera, hindi. Meron yan. Kaming bahala dito, pastor. Yung KLC namin, kami ang bahala dyan. Pag sinabi ko, magpatay kayo ng magandang KLC, maganda pa sa lahat ng mga nakita ninyong mga bahay-sambahan ng mga KLC, pinakamaganda, itatayo namin, pastor, magkano ba yan? 50 million, walang problema yan. Ganyan ang gusto kong marinig sa lahat ng mga anak ng Diyos na ngayon ay namumuhay bilang kingdom citizens na lumalakad kasama ng amang hindi nakikita sa pamamagitan ng gabay ng kanyang hinirang na anak na siyang ating pamuno, siyang ating standard ng pananampalataya sa bansang karya ng Ama dito sa lupa. Hanggang sa susunod nating pagkikita, mga kapatid, sa susunod nating serye ng mga leksyon na aking ituturo, iaaral sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng ating dakilang Ama sa araw na ito. Purihin siya. Ang mensaheng inyong napakinggan ay bahagi ng 15 panimulang mga leksyon para sa mga kingdom citizen. Antabayanan ang mga susunod pang mensahe ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Kibuloy.